Ang kakaibang sumpa. Noong unang panahon, may isang haring mahal ng kanyang mga mamamayan at mahal din niya ang nasasakupan niya. Masaya ang naging buhay ng hari, ngunit kailanman hindi siya naging sang-ayon sa ideya ng pagpapakasal ni hindi niya gustong maramdaman ang umibig. Isa sa mga tauhan niya ang kumumbinsi sa kanyang magpakasal at sa wakas, ipinangako niya na susubukan niyang tuparin ito kaya't naglakbay siya sa buong lupain sa pag-asang matatagpuan niya ang babaeng mamahalin niya. Kaya't umalis nga ang hari. Kasama niya ang isa sa kanyang opisyal na kahit hindi ganoon katalino, mapamaraan naman kung mag-isip. Nilibot ng hari ang mga lupain at ginawa ang lahat para mahanap ang babaeng pakakasalan niya pero nabigo siya. At matapos ang 2 taon niyang paglalakbay, nagdesisyon na lang siyang umuwi. Maya-maya, nakarinig siya ng ingay sa daan. Unti-unting lumalapit ang ingay hanggang sa nakita nila ang daan-daang banyagang pusang naglalakad mula sa mga puno. Magkakasama silang tumatakbo sa isang direksyon. Sinusundan sila ng 2 malalaking unggoy na nakasuot ng kulay ubing damit na nakasakay sa mga mastiffs at naglalabas ng matinis na tunog mula sa laruang trumpeta. Isa akong unggoy. Kulay ubi ang suot ko, nakasakay ako sa malaking aso. Sinusundan sila ng 20 o higit pang mga duwende na nakasakay sa mga lobo at pusa. Nakasuot sila ng kulay ubing damit tulad ng sa unggoy. Natigilan ng hari at ang opisyal sa di pangkaraniwang pangyayari na nakikita nila. Maya-maya pa, isang magandang babae na nakasakay sa isang tigre ang dumaan sa harapan nila. Pagkakita sa kanya ng hari, nabighani siya rito at agad na napaibig sa dalaga. Sino ang napakagandang binibining yan? Napanatagda nang makakita siya ng duwending naglalakad at mukhang naiwan na ito ng iba. Ano ang pangalan ng babaeng nakasakay sa tigre? Siya nga pala si Prinsesa Mutinosa, ang anak ng hari ng bansang ito. Napakahilig niyang mga aso at gustong-gusto niya talagang manghuli ng mga kuneho. Saan ba ang daan papunta sa kanilang kaharian? Ituro mo. Narating niya ang kabisera ng ilang saglit lang. Matikas at buong paggalang niyang hinarap ang hari at ang reyna. Nang banggitin niya ang kanyang pangalan at ang kanyang bayan, malugod siyang tinanggap ng lahat. Binabati ko kayo sa mahusay na pangangaso, mahal na prinsesa. Hindi sumagot ang prinsesa. Minsan, para bang may gusto siyang sabihin. Ngunit sa tuwing susubukan niya, nauunahan siya ng kanyang ama at ina na magsalita. Napakaganda niya! Hindi pa ako nakakita ng ganong kaganda sa buong buhay ko. Bakit parang balisa ka yata? Tama naman ako, maganda ang prinsesa, hindi ba? Oo, totoo naman. Higit pa sa kanyang kagandahan ang kailangan para maging tunay kang masaya kamahalan. Sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan kung anong gusto niyang sabihin. Ano ka ba? Ganun talaga kapag ang mga prinsesa ay sopistikada at elegante. Wala nang iba. Sa paligay ko, medyo kaduda-duda na hindi siya pinapayagang magsalita. Pawang katotohanan ang sinasabi ng opisyal. Ngunit naging dahilan ang ganitong pahayag para lalong tumindi ang pagmamahal sa puso niya. Nang sumunod na araw, humingi siya ng permisong pakasalan si Prinsesa Mutinosa. Ibinigay naman ito sa kanya sa 2 kondisyon. Una, dapat mangyari ang kasal sa susunod na araw. Pangalawa, hindi niya kakausapin ng prinsesa habang hindi pa sila nagiging mag-asawa. Sa kabila ng pagtutol ng opisyal na kasama niya, pumayag siya. Kaya ang unang salitang narinig niyang sinabi ng kanyang asawa, Opo. Nagsalita na siya sa araw ng kanilang kasal. Totoo nga ang kinatatakutan ng opisyal ng hari. Hindi nga maganda ang ugali nito. Kahit sa mga taong tagapagsilbi nila sa palasyo. Isang araw, habang namamasyal, nasalubong niya ang isang matandang naglalakad sa daan na nagpugay at tumuloy sa paglalakad. Naggalit ang reyna. Hindi mo ba alam na ako ang reyna? Ang lakas ng loob mo, di ka pa marunong gumalang? Bini, hindi ko po alam kung paano kayo babatiin.
Pero wag po sana kayong magalit. Iginagalang ko po kayo. Ganon. Sumasagot ka pa? Italin niyo siya sa kabayo ko at dadalhin ko siya sa pinakamagaling na mananayo sa bayan para maturuan siya ng leksyon ngayon sa paggalang. Pinoprotektahan ako ng mga diwata. Pinoprotektahan ako ng mga diwata. Italin niyo siya! O sige, binalaan na kita, Iha. Pero nang utusan ng reyna ang kanyang kabayo, hindi ito gumalaw. Walang nagawa ang reyna kahit itulak na ito at naging tanso ang kabayo. Ha? Anong nangyayari? Ang sama ng ugali mo! Hindi ka karapat-dapat sa korona! Ako na mismo ang hahatol sa'yo. At totoo pala ang mga narinig ko tungkol sa'yo. Wala na akong pag-aalinlangan ngayon. Tingnan natin kung hindi ka pa matutong rumispeto. Isinumbong ni Placida sa diwatang reyna ang paglalakbay ni Mutinosa at nagpasya ang reyna na gawing tanso si Mutinosa. Ganun pa man, dahil mabait at mapagkumbaba si Placida, humiling siya ng mas mababang parusa. Kaya't napagkasunduan nilang dalawa na gawing alipin si Mutinosa habang buhay. Maliban kung magkakaanak siya para palitan siya. Base sa hatol, magiging tagapagsilbi kita. Pero dahil lumaki ka sa marangyang buhay, hindi ito magiging madali para sa'yo. Ang tanging gagawin mo na lang ay maglinis ng kwarto ko at paliguan ang alaga kong aso. Nagsilang si Mutinosa ng isang magandang sanggol. Nang gumaling siya, tinuruan siya ng diwata ng mabubuting aral. Nangako naman ng reyna na magbabago na ito at pinabalik na siya sa palasyo. Inalagaan mabuti ni Placida ang munting prinsesa. Pinag-isipan niya kung sino sa mga ibang diwata ang kukunin niyang ninang para sa pinakamagandang regalo. Sa wakas, nakapili siya ng 2 diwata. Gamit ang kanilang mahika, ibinigay nila ang pinakamagagandang regalo lamang. Pinangalanan siyang Graziella. Alam niyo mga kapatid, ang pinakakaraniwang parusa na ibinibigay natin sa kanila ay kapangitan kapalit ng kagandahan, kamangmangan naman kapalit ng katalinuhan, o ang buo niyang pagkatao. Sa palagay ko, ang pinakamagandang bagay ang ibigay natin sa batang ito, kagandahan, katalinuhan at kabutihan, at hinding-hindi natin babaguhin ang magandang itsura ni Graziella. Nagkasundo ang 2 diwata. Nang matanggap na ng prinsesa ang kanilang mga regalo, umalis na rin sila. Pinag-aral at tinuruan ni Placida si Graziella. Naging mahusay naman siya. Lumaking maganda si Graziella. Maliit pa lang siya. Kilalang kilala na siya sa ibang mga lugar. Isang araw, nasorpresa si Placida sa pagdalaw ng diwatang reyna. Nabalitaan ko at nagulat naman ako sa kung paano mo tratuhin si Mutinosa. At napakabuti mo sa kanya habang siya'y nasa poder mo. At narito ako ngayon para itama ang lahat ng mga pagkakamali ko sa kanya. Lumaki siyang maganda at matalino. At hindi rin nagbago ang kanyang anyo. Ikukulong ko siya sa isinumpang tore. At hindi siya makakalabas doon. Hanggat hindi niya nahahanap ang magmamahal sa kanya at ang mamahalin niya rin. Tungkulin kong siguraduhin na hindi siya makakawala sa sumpa. Lumaking mahusay itong si Graziella. Bukod pa ron, napakalambing niyang dalaga. Boneta, tingnan mo! Anong tawag sa nilalang na yun? Di ba lalaki si Reyna yun? Binata ba ang sinasabi mo? Bumaba tayo para makita natin siya. May dala siyang isang buslo na puno ng iba't ibang kabibe na gusto niyang ibigay sa prinsesa. Kakaibang nilalang naman yata yun. Sana naman hindi lahat ng binata katulad niya. Hindi naman talaga. Malugod na tinanggap ni Graziella ang regalong dala nito.
Mula noon, dumadalaw na siya tuwing gabi at hinihipa ng kabibe o sumisisid at naglalaro sa ilalim ng bintana ng prinsesa. Nakontento na lang siya sa pagsulyap dito mula sa balkonahe. Hindi niya kasi gustong bumaba sa tarangkahan. Aba, akalain mo, pwede pala kaming tumira sa tore na ito? Buti na lang kasi hindi kami pwedeng tumira sa lugar na walang tubig. Inimbitahan sila ni Boneta. Kumuha sila ng pwesto sa ibabang bahagi kung saan may dumadaloy na tubig. Naku po, Binibini. Kung tumira kayo dito para takasan ng napakarami niyong manliligaw, paano na lang ang kapatid kong lubos na nagmamahal sa inyo? Ikinuwento naman ng prinsesa ang tungkol sa kanyang nakaraan sa sirena. Matapos niyang matiyak ang simpatya nito sa kanya. Sigurado akong balang araw, matatapos din po ang lahat ng mga paghihirap ninyo. Sa palagay ko, hindi naman lahat katulad ng nilalang na una kong nakita. Kaya hindi na tayo dapat malungkot pa. Hay nako, kamahalan. Huwag tayo masyadong umasa sa bagay na yan. Pero ano ba masasabi mo sa lalaking umiibig sa'yo? Hindi ko naman siya mahal. Pero sa tingin ko, makakatulong siya sa atin. Sa tuwing bumabalik ang sirena, ikinikwento niya ang pag-ibig ng kanyang kapatid. Habang si Graziella naman, ikinikwento ang pagnanais na makatakas sa tore. Pagkatapos ng pag-uusap nila, umayag si Graziella na ipakita ang loob ng tore. Nanatili si Boneta sa baba kasama ng sirena. Bilang isang matalinong pintor, gumuhit si Boneta ng larawan ng isang makisig na lalaki na may magandang kulot na buhok, makinis na kutis at magandang bughaw na mata. Nang matapos niya ito, pinakita niya ito kay Graziella. Hindi ako makapaniwala na mayroong isang lalaking kasing kisig niya sa buong mundo. Pero hindi ko naman inaasahan na makikita ko siya. Kaya ano pang saysay nito? Ay, nakakalungkot naman ang ganito. Noon din narinig ng prinsipe ang tungkol sa engkantadong tore. Determinado siyang makalapit dito, pero lubhang mapanganib daw ito. Kaya naman tumutulagad ang kanilang kapitan. Mamamatay tayo kung gagawin natin yan! Dumaong na tayo sa lupa at mag-aanap ako ng diwata na handang tulungan tayo at susunod sa atin ngayon! Tumigil ang prinsipe sa pinakamalapit na daungan at inutusan niya ang kapitan na hingi ng payo at tulong ng diwata. Nabalitaan ko kung anong problema. Magpapadala ako ng isang kalapati para maipadala ang sulat mo sa prinsesa sa toreng yon ng maayos. Mahal kong prinsesa, iniibig kita. Tanggapin mo sana ang aking puso. Maniwala ka. Gagawin ko ang lahat ng paraan para matapos ang paghihirap mo. Arthur. Sabi mo mahal mo ko, pero hindi ko may papangakong mamahalin kita nang hindi kita nakikita. Magpadala ka sa akin ng litrato gamit ang mensaherong ito. Kapag binalik ko ang litrato mo, huwag ka nang umasa pa. Pero kung itatabi ko ito, alam mo na kung anong ibig sabihin nito, Graziella. Pagkatapos ng ilang oras ng pamamahinga, nagbalik na ang mapapagkatiwalaang ibon. Dala-dala ang larawan ng prinsipe. O sige, huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Mabilis kang makakarating doon kung gagawin kitang ibon. Pero huwag kang mag-alala. Ibabalik din kita sa dati mong anyo sa tamang oras. Hagkan mo ako, prinsesa! Napagod ang prinsesa kaya't nahiga siya sa malumot na bangko. Sa mga sandaling iyon, natapos na rin ang kanyang sumpa at nagsimula na ang mag-iba ang engkantadong tore. Nagmadali si Boneta paakyat para puntahan ang mahal na prinsesa. Pero bago pa siya makaakyat, dumating ang butihing diwata na kasama si Placida, sakay ng isang kakaibang karwahe. Natangay naman ng 6 na agila. Tayo na, bilisan mo! Guguho na ang tore!
Nalaman nila na pumanaw na si Reyna Mutinosa ilang taon na ang nakakaraan. Ngunit ang mabait niyang asawa na si Haring James nabubuhay pa rin ng payapa. Namumuno siya ng maayos at masaya. Masaya niyang sinalubong ang kanyang anak at nagalak ang bawat isa sa palasyo sa pagdating ng magandang prinsesa. At kinasal ang prinsesa at ang prinsipe ng sumunod na araw. Matapos noon, sunod-sunod na ang mga magagandang kaganapan. Masayang piging, handaan at lahat ng uri ng kasiyahan ang naganap buong araw at gabi. Namuhay naman ng maligaya ang prinsipe at ang prinsesa.